Kung hanap mo'y mga kwentong kababalaghan, isubscribe mo na yan. Pindutin ang bell icon ng naka-all para lagi kang updated sa mga bagong upload dito sa lilim ng kwentong kababalaghan. Narito ang simula ng ating kwentong pinamagatang Hageo, ang anak ng aswang. Bago pa man isinilang ang batang si Hageo, sa ina nitong si Cielo ay nagkaroon ng isang malawak na digmaan noon sa bansa. Kaya ang pamilya ni Cielo ay napilitang tumira sa mga yungib upang matakasan ang pagmamalupit ng mga sundalong Hapon. Ilang bundok na rin ang kanilang nalakbay para lamang hindi mahuli ng mga Hapones. Kung saan-saan na sila napadpad, nakasalamuha ng mga taong inakalang may mabubuti ang loob, ngunit masasamang tao pala. Hindi lang mga Hapon ang kanilang kaaway, kundi pati na rin ang kapwa Pilipinong umanib sa mga banyaga at iilang mga individual na gustong pagsamantalahan ang mga walang kalaban-labang mga dukha. Sa kanilang paglalakad sa kagubatan ay may nakita silang usok at sa kanilang tansya ay usok iyon na nagmula sa isang bahay. Kaya nagmasid na muna sila bago nila ito lapitan, upang makasiguro kung ang pinagmula ng usok na iyon ay hindi ba galing sa mga Hapon na humahalughog sa mga kagubatan upang hanapin ang mga tumatakas na mga Pilipino. Sa pagkakataong ito ay tatlo na lamang silang magkakasama, ang ama ni Cielo na si Gusting at ang kanyang ina na si Luisa. Sila na lang magkakapamilya ang nagdadamayan sa isa't isa. Dahil sa ang iba nilang mga kasamahang tumakas, ay pinili na lang magpakamatay kaysa mamuhay sa takot at pangamba. At ang iba naman ay sumuko sa mga mananakop at naging alipin. Iyong ilan naman ay naging kaanib ng mga Hapon at ang mga ito ay nagsilbing gabay kapalit ang pera. Noong papalapit na sila sa pinagmula ng usok, ay maingat nila itong tinignan ang lugar. At nakita nilang may iilang mga kubo ang naroon, sapagkat wala silang nakikitang mga tao ang nasa labas nito. Meron lamang mga nakatapok na mga tuyong sanga ng kahoy ang nasa gitna ng mga kubong iyon, at umuusok pa na halatang pinaglulutuan ito. Maya-maya lang ay may lumabas mula sa isang kubo. Isang matandang lalaki na may kulay puting buhok na mahaba at pati na rin ang balbas nito. Nakasuot ito ng jacket na may maikling manggas na kulay pula. Nakabahag at may puting balabal na nakasagbay sa kanyang kaliwang balikat. Paibaba sa kanang bewang sa harap at sa likod ay nagkasalungat ito. Lumingon sa kanilang kinaroroonan ang matanda kung saan sila na may nakatago ng bahagya sa katawan ng puno, at tila nakita sila nito dahil suminyas ang matanda sa kaharap na kubo. At kaagad din namang may lumabas na apat na mga kalalakihan, pagkatapos itinuro ng matanda ang kinaroroonan nila. Nakita nila Cielo na may dalang mga sibat at pana iyong apat na mga kalalakihang nakabahag. Maitim at kulot ang mga buhok ng mga ito. Kulay kayumanggi ang kanilang mga balat at may matipunong pangangatawan. Dahan-dahang lumapit ang mga ito sa kanilang pinagkubli ang kahoy. Halos mabiyak ang kanilang dibdib sa sobrang kaba. Buong akala kasi nilang patayin na sila ng mga ito, dahil nga sa may dalang mga sibat at pana ang kalalakihang iyon. At sa bawat hakbang sa kinaroroonan nila ay tila ba nakahanda ang mga ito sa pagsibat at pagpana sa kanila. Nakataas kasi ng kaunti ang kanang kamay ng dalawa
sa mga kasama habang mahigpit na hinawakan ang sibat, at iyong dalawa ay nakaunat rin sa lubid ng kanilang pana. Kaya ang ginawa ng kanilang ama ay lumabas ito ng dahan-dahan na nakataas ang kamay. Pagkatapos lumuhod sa lupa at yumuko. Napatigil naman ang mga ito at nagsalita sa lingwahe ng kanilang tribo, kasabay ng pagbaba ng kanilang pana at sibat. Lumabas na rin ang mag-ina sa likod ng punong pinagtaguan. Dinala sila ng 4 patungo sa matandang kanina'y nakakita sa kanila. Noong sila ay nasa tapat na, ay nagtanong ito, "Ano ba ang ginagawa ninyo sa aming lugar?" Sumagot naman ang ama ni Cielo, "Tumakas po kami dahil may dumating na mga mananakop sa aming lugar. Armado ang mga ito at wala silang awang pumatay. At pinapahirapan nila ang mga taga-baryo namin, mga bata, matatanda, pati mga kababaihan ay ginahasa nila. Kung ganon, wala kayong mapupuntahan. Nahala sige, tuloy kayo sa aming munting pamayanan." Malugod silang pinatuloy ng matanda at napag-alaman nilang ito pala ang pinuno ng tribong iyon. Pinakain sila at pinapahinga sa loob ng kubo ng matandang si Ratu Donata. Kinabukasan ay sinabi ng Ratu sa kanila na maaari silang manirahan sa kanilang lugar hanggat sa gusto nila. Laking pagpapasalamat nila sa matanda dahil sa kabutihang loob nito. Inutos ng Ratu sa kanyang mga mandirigma na gawan sila ng kubo. Natapos kaagad ang kanilang kubo sa loob lang ng isang araw, kaya dito na sila tumira. Sa ilang linggo nilang paglalakbay sa kagubatan ay naranasan nila ang matinding pagod, mga sugat sa katawan at samot-saring pakiramdam na bumaon sa kanilang puso't isipan. Medyo nagkaroon rin sila ng pansamantalang kapayapaan sa lugar na iyon. Subalit pagkalipas ng 1 buwan ay pinagbintangan ang ama ni Cielo na siya ang pumatay sa isa sa mga katutubong mandirigma dahil ang kanyang ama ay kasamang nangangaso sa lalaking iyon. Nagkaroon kasi ito ng hiwa sa liig na halatang itak ang ginamit. At sa punto ding iyon ay nakita siya ng isa ring katutubo na nakatayo siya sa harapan na wala ng buhay niyang kasama, at nagkataon ring may hawak siyang itak noon. Kaya kaagad itong tumakbo at nagsuplong sa Ratu. Kaagad din namang nilitis ang kanyang ama sa harapan ng Ratu't mga agurang o tagapagpayo at ng mga maharlikang kinilalang mga pinuno sa kanilang tribo. Tinanong nila si Gusting, ang ama ni Cielo, kung totoo bang siya ang pumatay sa kanilang katribo. Sinagot din naman ito ni Gusting na hindi siya ang pumatay. Nagtanong ang Ratu kay Gusting, "Kung ganun, Gusting, kung hindi ikaw ang pumatay kay Surad, bakit nakita ka nitong saksi na hawak-hawak mo ang itak at nakaharap ka pa sa biktima? At kung hindi man ikaw, sino ang pumatay?" Sumagot din naman si Gusting, "Magkasama po kami ni Surad nung may hinabol kaming baboy ramo. Ngunit bigla itong nawala, kaya huminto kami at nagmasid sa paligid at inaninaw kung nasaan ang baboy ramo. Subalit may biglang kumambabaw kay Surad at hindi ko po mawari kung anong hayop iyon, basta't nakita kong may matulis itong mga kuko. Itsurang aso ngunit litaw ang mga mahabang pangil at mabalahibo ang katawan. Kinalmot nito si Surad at natamaan sa liig. Kaya ang ginawa ko ay agad kong hinubot ang aking itak at tinaga ko ang nilalang na iyon. Natamaan ko ito sa ulo at likod na siya namang pumalahaw. Saka mabilis itong lumundag papalayo at biglang nawala sa kakahuyan." Hindi naniwala kay Gusting ang karamihan. Alam nating lahat na kung sino ang magkakasala ay parusang kamatayan ang hatol. At bukas pagputok ng bukang liwayway, simula na ang parusang kamatayan para kay Gusting.
Ng agurang na si Dampor. Nakaagad din namang sinang-ayunan ng lahat. Parusang kamatayan! Sigaw ng lahat na naroon. Subalit naniniwala kay Gusting ang pinuno ng tribo. Kaya naman inutusan ni Ratu Donata ang 4 niyang tagabantay na kanyang pinagkakatiwalaan na patakasin si Gusting. Kinagabihan nga ay pinatakas ng kanyang mga tagabantay si Gusting kasama ng pamilya nito. Gusting, hanggang dito na lang kami. Mag-iingat kayo ng pamilya mo. Sana maging ligtas kayo sa inyong paglalakbay, sabi ng bindirigmang leader na si Arkan. Sabay tapik nito sa balikat kay Gusting. Nagsalita ang isang kasama nito. Naniniwala kami sa iyo, Gusting, na inosente ka. At ang pumatay kay Surad, isa iyong mga aswang ng gubat. Kaya mag-iingat kayo, Gusting. Bago sila nilisan ng 4 na tagabantay ng Rato, ay binigyan sila ng pana at mga itak para madipinsahan ang kanilang sarili. Sinindihan nila ang kanilang sulo na gawa sa kawayan at nagsimula na maglakad ang pamilya ni Gusting patungo sa kung saan sila makahanap ng yungib na mapagpapahingaan sa gabing iyon. Maya-maya lang ay may nakita silang maliit na kuweba at pumasok sila doon. May dala naman silang makapal na kumot kaya hindi sila gaanong nilalamig. Inilagay nila ang sulo sa gilid ng kanilang hinihigaan upang hindi makalapit ang makamandag na mga ahas. Kinabukasan ay kaagad din naman silang umalis sa kuwebang iyon dahil kailangan nilang makahanap ng pamayanan na hindi pa naabot ng mga Hapon gaya noong unang tribo na kumupkup sa kanila. Hanggang sa gitna ng kanilang paglalakbay ay napunta sila sa isang ilog at sa hindi inaasahan ay nakasulubong nila ang mga sundalong Hapon na kaagad din naman silang pinaputukan ng mga ito. Natamaan sa kaliwang binti ang ina ni Cielo, samantalang ang kanyang ama naman ay natamaan sa may bandang tagiliran. Dahil sa natamong tama ng bala ay napagapang sa lupa ang mga magulang ni Cielo. Anak, tumakbo ka na! Huwag mo na kami isipin ng iyong inay! Takbo na! Sige na! Pero itay, sige na, tumakbo ka na! Napilitang tumakbo at iwan ni Cielo ang kanyang mga magulang dahil sa paparating na sa kinaroonan nila ang mga Hapones. Hindi alam ni Cielo kung saan siya patutungo, basta takbo na lang ng takbo ang kawawang dalaga. At maya-maya pa'y narinig niya ang mga pagputok ng baril na indikasyong wala na ang kanyang mga magulang. Iyak ng iyak si Cielo habang sinisikapan nitong makalayo sa mga walang puso't awang mga Hapon. Hanggang sa may nakita siyang isang maliit na butas sa ilalim ng ugat ng puno na eksaktong mapagtataguan. At sa paligid nito'y tinubuan ng makakapal na mga lumot. Dali-daling pumasok doon si Cielo at ikinubli ang sarili. Ilang sandali pa'y narinig niyang dumaan ang mga Hapon sa gilid ng puno na kanyang pinagkublian. At huminto pa ang isa sa mga ito sa tapat mismo ng punot, nakiramdam kung may tao ba sa paligid. Kumakabog ng husto ang dibdib ng dalaga sa sobrang kaba sa mga sandaling iyon. At sa kabutihang palad ay lumisa na ang mga Hapon sa lugar. Nahimasmasa naman si Cielo noong wala na ang mga Hapon sa paligid, subalit mabigat at sobrang lungkot ng kanyang damdamin sa pagkamatay ng kanyang ama at ina. Tinunto niya ang daan pabalik ng sapa upang puntahan ang kanyang mga magulang. At noong narating na niya ang lugar ay naroon nakabulagta ang katawan ng kanyang mga magulang na wala ng buhay. Umiyak na naman nang umiyak si Cielo. Napahinto naman ang kanyang pag-iyak noong may dumating na mga kalalakihang sa tansya niya'y hindi iyon mga Hapones. Dahil ang mga ito ay hindi nakasuot ng mga uniformeng pangsundalong Hapon. Sumalok at uminom ang mga ito sa malamig na tubig ng batis. Nakita siya ng mga kalalakihan
at kaagad siyang pinuntahan ng mga ito. Iha, huwag kang mag-alala. Hindi kami masasamang tao. Ng lalaking medyo may edad na. Mga magulang mo ba sila? Tanong ng isa pang lalaking kasama nito. Upo, pinatay sila ng mga Hapones. Halika iha, sumama ka na lang sa amin. Hindi ligtas sa gubat ang mag-isa. At kayo naman Miguel, Berting, Mulong at Bartolome. Pakibuhat na lang ng bangkay ng mga magulang nito at nang mabigyan natin sila ng maayos na libing. Turan ng kanilang commander na si Brando. Kaagad din namang sinunod ng apat ang utos ng kanilang pinuno. Nagsimula na silang maglakad papunta sa kanilang kuta sa Cueva Berbato. Habang alisto naman silang pinakiramdaman ang paligid, baka may mga kalabang Hapon silang makasalubong. Hanggang sa matiwasay naman nilang narating ang kuweba at noong pumasok na sila sa loob nito ay nakita ni Cielo na maraming tao ang naroon, mga bata, matatanda at mga pamilya ang nakakapagkanlong dito. Kita din naman ang loob ng kuweba dahil mayroon silang mga sulong inilagay sa magkabilang kanto nito. Lumapit sa kanya ang isang matandang babae at may iniabot ito. Iha, kamuting kahoy, kainin mo. Alam kong nagugutom ka. Tinanggap kaagad ito ng dalaga at kinain ang kamuti. At ininom ang tubig na ibinigay ng matanda. Nagpasalamat ang dalaga sa matanda at tinanong siya nito. Iha, ano nga pala ang pangalan mo? Cielo po. Ako naman si Marsing at iya na lang ang itawag mo sa akin. Sige po, iya Marsing. Matapos makapagpahinga saglit sina Commander Brando at ang mga kasamahan niya, ay inutusan niya ang ibang mga kalalakihan na maghukay ng libingan para sa mga magulang ni Cielo. Sa gilid ng bunganga ng kuweba nila ito inilibing. Nagsimula ng magtakip silim sa mga oras na iyon. At ang lahat na naroon sa kuweba ay taos-pusong nakiramay kay Cielo, na nakakapagpapagaan naman ng loob ng dalaga kahit papaano. Noong kinagabihan ay natutulog na ang lahat ng mga bata at matatanda pati na si Cielo. Habang ang mga kalalakihan naman ay salit-salitan silang nagbabantay sa paanan ng kuweba. Hanggang dumating na ang umaga at hinati ni Commander Brando ang 40 kalalakihan sa 4. 20 ang nagbabantay sa kuweba, 10 ang mangangaso para sa pagkain at 10 rin naman ang magroronda sa kagubatan upang manmanan ang galaw ng mga sundalong Hapon. Ang grupo nila Commander ang nagmamanman sa mga kalabang Hapon. Nilibot nila Commander Brando ang paligid ng gubat at nakita nila sa di kalayuan ang kanilang mga kalabang na sa 30 Hapon ang paparating sa kinaroroonan nila. Kaya't umalingaw-ngaw ang putukan sa magkabilang panig. Samantalang si Commander ay suminyas sa kanyang mga kasamahan na doon tumakbo sa lugar na may marami silang mga patibong na inilagay. Dahil kung makikipagsabayan sila sa barilan ay siguradong mauubusan sila ng bala, lalo pat isa para sa 3 ang labanan. Kaya dihado talaga ang grupo nila Commander. Habang papaatras sila ay sinundan din naman sila kaagad ng mga Hapones hanggang narating na nila ang lugar na kanilang inihanda sa mga kalaban. Bitay doon, bitay dito. Tusok doon, tusok dito, at hulog sa butas na may matatalim na mga kahoy sa ibaba, sabayan pa ng kanilang pagbaril sa mga ito, hanggang naubos nila ang kalaban. At nagsalita si Commander. Sige, kolektahin ang lahat ng mga armas ng mga namatay. Nalipol nila ang 30 Hapon na wala man lang nasugatan sa kanila. Matapos makuha ang lahat ng mga armas at mga bala ng kalaban ay agad din nilang ibinalik sa dati ang kanilang mga patibong. Samantala dumako naman po tayo sa kinaroroonan ng 10 nangangaso. Maswerteng nakahuli din sila ng isang usa at baboy ramo. Kaya
Kaagad na bumalik ang mga ito sa kuweba ng berbato at doon ay kinatay ang nahuli nilang mga hayop. Nabusog ang lahat sa araw na iyon. Subalit doon sa mga Hapon ay meron palang isang hindi namatay kasama ng 30 at natunto nito ang kinaroroonan nila Commander Brando dahil gumamit pala ito ng telescope. Nagsuplong ang sundalong iyon sa kanilang general at kinagabihan ay pinadalhan ng 100 sundalo ang kinaroroonan nila Commander. Kinapang sila ng mga sundalong Hapon, kaya naman isa-isang naglagasan ang mga kasamahan ni Commander Brando sa tahimik na paraan. Hanggang sa hindi na magawa nila Commander ang manlaban at tuluyan na nga silang na-corner ng mga sundalong Hapon. Ipagpapatuloy, ano kaya ang susunod na mangyayari sa ganap na iyon? Makakaligtas pa kaya sila Commander? Iyan ang ating aabangan sa susunod. Marami pong salamat.